Mga kapigi, kukwento ko nga pala sa inyo ang malungkot na balita. 2019, tinamaan po kami ng ASF dito sa Saldifonso. Mataas na parang. Naubos po lahat ng baboy namin na 100 pieces. Ngayon, nalulungkot po ako sa binalita ng aking mga magulang. Kasi noong 2019, hindi po sila tinamaan ng ASF noon. Kaya nabigyan nga po nila kami ng isang inahin ito. 2022 nila kami binigyan para daw magsimula uli kami. Ngayon pong November po kami tinamaan noon 2019. Kaya nalugi po kami. Buti tinulungan din kami ng gobyerno para bigyan kami ng puhunan. Ngayon 2023, nalulungkot po ako, binalita ng mga magulang ko. Sila po kasi nagbigay nito sa akin noong 2022. Inahin na to, Panimularo po. Dahil naawa sila sa amin dahil tinamaan nga po kami. 100 heads po, namatay lahat. Ngayon po 2023, binalita po ng magulang ko, tinamaan din sila na ASF. Yung mga kulig po nila, partner, bentaheng baboy, inahin, yung mga bagong anak na baboy, lahat po namatay na po yung dalawa. Tapos po lahat ayaw na kumain, wala nang ganang kumain. Kaya alam nilang ASF din po yun. Sabi ko sa kanila, i-dispose na nila lahat yon, dahil iisa-isang mamamatay yon, isa-isang mamamatay. Kaya kailangan i-dispose na nila para hindi sila mahirapan magbaon, maghukay. At kung may bibili naman, ipapakain sa mga bulig, pwede rin kahit mura, kaysa maghukay pa sila para ibaon yon. Ngayon may bumiling ilan, binigay na nila. Sabi ko, wag na sila magtira kahit isa, wag silang manghinayang, masakit maisipin, malungkot. Wag na lang kako nilang dibdibin kasi mga 60 plus ni mga magulang ko. At may awa ang Diyos at magkakaroon din sila ng ibang, hindi sila pababayaan ni God. Kahit sabihin na natin na nalugi sila, nahirapan sila at malungkot, masakit, ganun talaga buhay. Napag-isip-isip ko, siguro kasi November kami tinamaan nun November 2019. Ngayon yung nanay ko, tinamaan din sila ng ASF November din 2023. De binilang ko 4 years. Kasi ngayon medyo malamig kaya sa tingin ko ang ASF nagmumula rin siya sa lamig sa hangin. Pag malamig ang klima, siguro kailangan wag natin masyadong pinapaliguan yung baboy natin. Linis lang ng flooring, pero yung katawan ng baboy wag masyadong paliguan. Tapos yung panatiliin lang natin yan, malinis yung flooring. Ito, hindi ko na to pinaliguan Nilinis ko lang yung flooring niya para kahit paano komportable siya. Ito, buntis na nga siya. Bigay ito sa akin ng nanay ko noong 2022. Sabi niya mag-umpisa daw uli kami para kahit paano baka ito na uli yung swerte. Tapos ito, nalungkot nga sa balita ng nanay ko na tinamaan sila ng ASF ngayong November 2023. Base sa na-experience ko at base sa mga pinag-aralan ko, siguro sa tingin ko sa sa lamig, sa hangin. Sa hangin kasi medyo kahit na mainit ngayon, yung hangin na umaano sa sa atin, yung hangin niya may kasamang konting lamig. Kaya kumbaga sa mabilis tamaan yung baboy ng sakit. Tapos papaliguan mo, tapos ang flooring mamumutik, tapos papaliguan mo yung baboy, tapos malamig tama nga na mainit siya, pero yung paghumangin naman may
para bang may dalang sakit yun sa baboy. Kaya siguro dapat ano rin, ikukulob mo yung kulungan niya tulad niya, no? Kinukulob ko siya kahit na tapal-tapal lang ng mga kurtina, sira, lonang sira. Basta hindi lang siya mapasukan masyado ng hangin kasi iba yung hangin ngayon eh. Parang may dalang sakit. Sa tingin ko sa hangin ang gagaling kaya namamatay yung mga baboy sa ASF base sa kinuwento ng mga magulang ko. Ngayon nga sila tinamaan November. Yung November kasi, ngayon kasi medyo malamig yung klima eh. Mainit pero malamig yung hangin. Siguro mas sensitive yung baboy sa ganong klima. Kasi November din kami tinamaan nun eh. Kaya ingat-ingat na lang. Nalungkot man ako sa balita na tinamaan ng ASF yung mga magulang ko dun, yung mga alaga nilang baboy. Bawi na lang. Saka wag natin masyadong paliguan yung baboy basta pagtungtong na ng bear. Saka panatiliin din natin ng ayan, mga cover ng kanilang kulungan para safe sila sa virus. Yun lang. Good luck sa ating lahat. Thank you. Bye-bye.